Madideport na lang pala si Coach Tab Baldwin. If he will be deported, who is now accountable and responsible for the case? Ganun na lang ba yun? Dapat hindi tayo pumayag. Tama, mali? Tama. Tamang hindi tayo pumayag at maling papaniwalain kayo na ganun lang yun. Let me explain something. Ang naging pinal na desisyon ng Department of Labor and Employment or DOLE ngayong araw, August 11, 2026 ay multahan si Tab Baldwin at ang Ateneo de Manila University or ADMU ng milyong-milyon dahil sa seryosong violations sa kanilang work permits. Kulang pa yan. Madideport ba talaga? Hindi siya basta-bastang madideport ng ganon lang. Nilinaw naman po ng DOLE Secretary na si Francis Tolentino na bagamat inirekomenda nila ang summary deportation sa Bureau of Immigration or BI, kailangan muna niyang harapin ang mga posibleng kasong kriminal na isasampa ng mga otoridad sa Pilipinas bago siya tuluyang mapatalsik sa bansa. Hinga ng malalim, nakahinga ka na ba? Eto pa. Ano ang naging hatol ng DOLE? Inatawan ng DOLE si Baldwin at ang universidad ng mabibigat na administrative fines. 4.9 milyong multa kay Baldwin dahil sa kawalan ng Certificate of Exemption para sa kanyang Alien Employment Permit. Na-discuss ko na din before, balikan nyo na lang, andyan yan sa baba. Scroll. Sa loob ng 490 days mula Pebrero 2025 hanggang sa mag-resign siya nitong 2026. 4.9 milyong multa sa Ateneo dahil sa pagkuha at pagpapatrabaho kay Baldwin bilang head coach ng walang kaukulang permit mula sa gobyerno. Dalawang iligalan. Todo nyo. May hiwalay pang tig 10,000 na multa sa dalawang panig dahil sa direktang paglabag sa AEP requirements ng Labor Code. Deserve. Binigyan naman po sila ng DOLE ng 30 days para bayaran ang mga nasabing multa. Ulitin ko, i-deport na ba agad si Baldwin? Hindi pa. Bagamat formal nang inirekomenda ng DOLE sa Bureau of Immigration or BI na isa sa ilalim si Baldwin sa summary deportation proceedings, may proseso itong sinusunod. Uunahin kasi ang mga kriminal na kaso. Ayon kay Secretary Tolentino, ang deportation ay isasagawa lamang matapos harapin o mapagserbisyuhan ang anumang sentensya sa mga kasong kriminal. Hindi po ito gagamiting paraan para makatakas siya sa batas ng Pilipinas. Due process ng Bureau of Immigration. Ang Bureau of Immigration ay magtatakda pa rin ng sarili nitong pagdinig para sa deportation case, kung saan pwedeng magsumite ng legal kontradepensa ang mga abogado ni Baldwin. Ano ang kaugnayan ng DOJ at anong mangyayari doon? Ang investigasyon sa work permit ni Baldwin ay nag-ugat sa trahedya noong June 8, 2026. Kung hindi pa ito nangyari, di ba hindi nyo malalaman ang Ateneo ay nag-hire ng isang tao na may galawang illegal. Kinukonsente nyo, Ateneo. Serve nyo yan, kulang pa yan. Kung saan, dalawang student athletes ng Ateneo, sina Rene Baterbonia at Divine Adili ang nalunod habang nagti-team building sa Aurora. Nakakagigil kayo kung hindi pa pala nagsakripisyo or naisakripisyo ang buhay ng dalawang atleta. Hayaan nyo lang na tumatambling-tambling split si Baldwin. Ba, Ateneo? Powerful nyo. Nakakagigil kayo, be. Investigasyon ng NBI at CIDG. Kasalukuyan pong gumagalo ang National Bureau of Investigation or NBI at Criminal Investigation and Detection Group or CIDG para silipin ang mga pananagutan ni Baldwin at para silip din ang pamunuan ng Ateneo sa nangyaring insidente. Punta pa lang tayo sa exciting part. Ang anumang reklamong kriminal na ihahain ng NBI, pulisya, unang pamilya ng mga biktima gaya ng reckless imprudence resulting in homicide o paglabag sa safety protocol ay isusumite sa Department of Justice or DOJ para sa preliminary investigation. As of the moment, nandito na po tayo sa prosesong ito at ina-identify ang probable cause. Nag-hope tayo na sana ang magkaroon ng probable cause ay para sa Anti-Hazing Act. Para habang buhay kang makulong o reklusyon perpetua. Kasalukuyan din pong umiiral ang ILBO or ang Immigration Lookout Bulletin Order ng DOJ.
laban kay Baldwin upang masigurong hindi siya makakaalis ng Pilipinas habang gumugulong ang investigasyon. Kung makikitaan ng sapat na batayan ng DOJ, formal silang magsasampa ng sakdal sa korte at dadaan si Baldwin sa paglilitis bago ang anumang usapin ng pagpapatalsik sa kanya sa bansa. Kailangan ba dapat itong harapin muna? Oo, ito. Kailangan mo na siyang harapin at tapusin. Dapat niyang pagdaanan ang lahat ng prosesong legal at posibleng sentensya sa Pilipinas bago siya tuluyang ma-deport. Hindi pwedeng gamitin ang deportation bilang isang shortcut o paraan para takasan ang mga pananagutan sa batas ng Pilipinas. Unahin po ang kasong kriminal. Nilinaw naman po ito ni DOLE Secretary Francis Tolentino na isasagawa lamang ang deportation kapag natapos na ang anumang kasong kriminal na isasampa laban sa kanya kaugnay ng trahedya sa Aurora. Medyo nakakahinga-hinga ka na ba? Andito ka pa ba? Aktibong lookout bulletin. Kalukuyan po again na nakabantay ang Bureau of Immigration dahil sa Immigration Lookout Bulletin Order ng DOJ. Ulitin ko, ibig sabihin, hindi siya papayagang sumakay ng eroplano o lumabas ng bansa habang may gumugulong na investigasyon ang NBI at CIDG. Kung nag-skip ka, ito mauulit dito, pagbabayad ng multa. 30 days nga po ulit ang ibinigay sa Ateneo at kay Baldwin para mabayaran ang multang 4.9 million. Dahil sa mga kailigalan nyo, madaling salita, mananatili siya sa Pilipinas para harapin ang preliminary investigation ng DOJ. Ang mga reklamo ng pamilya ng mga biktima at ang paglilitis ng korte bago pa man ipatupad ng Bureau of Immigration ang rekomendasyong summary deportation. Kaya kung kinabahan kayo, huminga ka. Dahil ang mindset na made-deport agad si Baldwin ay hindi totoo. Sana lang nakinig ka. Ateneo, deserve nyo to.